Bakit ayaw ni Chris na tawagin siyang tita, no, nitong si Miss Raisa May? Doon pa lang po binasag na ni Miss Chris yung tinatawag na pader. Paniwalaan or may mga tao pa rin talaga na nambabash, no, doon sa samahan ni Bimbi at ni Miss Raisa May. Ito ng spill the tea. Grabe ang showbiz core momentum dito. It's giving the total wholesome mothering moment with a dash of classic Pinoy pop culture nostalgia. Kung titignan natin to gamit ang optics ng modern Pinoy pop culture at Gen Z lens, may napakalalim at napaka-interesting na dynamic sa behind the scene interaction ni na Chris Aquino, Raisa May Dizon, Miles Ocampo at Bimbi Aquino. So, ito yung ilan sa mga comprehensive breakdown at point of view ko tungkol sa viral moment na ito. So bago natin pag-usapan yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share. So para lang po mapanood, panoorin po muna natin yung short video clip na ito kung saan ito po'y kinuha doon po sa isang live video TikTok nitong si Miles at si Miss Raisa May Dizon. Let's watch this. Opo. Yes. Ganda. Burn. Ay, yes. Ano ba? Nagpapas ka ba? Opo. Nagpapas ka? Ako din, mom. Ate Jem. Wala kang bag po dati. Young girl. Yes. Ganda. Kay ano ulit po? Ma'am. From 6, 7 to 9. Ano pa yun? Hindi pa yung binasa dry cut. May kulay. At yung mga technical doon. May color, bebe. Hindi, 7 to 9. Ano 7 to 9? I don't see. Akala ko 9 ako. 7 to 9? Ako lang yan. Oo. Baka naman nalilito Yan sa lapit. Hindi na naman. Ano, manas? Ano ba lang, please? Wala tayo anything naman yan. You want that to project for you? Mukha yung gusto tayo sa mga natin. Kuna pupunta na ako ni RJ kahapon sa pera. Ha? Bakit? Ghost phone. Oh no. Tapos na-discover na may area pala siya. Bye, Doc. Yon, ang context, sino nga ba, ano at bakit viral, no? Para sa mga hindi pa ganap na nakaka-catch up sa chika, the TikTok live reveal, binuking ni Miles Ocampo sa isang live stream kasama ang Dabber Cats. Ang cute interaction sa pagitan ng Dabber Cats at Raisa May. Kung makikita nyo sa video, nandun si Mr. Alan K, si Miss Miles Ocampo and Miss Maine Mendoza, kung saan ay binibiro po nila itong po si Raisa May dahil kanina kasi parang dun pa lang nila talaga nakita yung bagong hairstyle ni Miss Raisa May. Kaya naman talagang syempre todo todo tingin, ganyan, tinupuri nila si Raisa dahil nga talagang bagay sa kanila. So dahil po dito ay nabanggit po ni Miles dito na syempre gusto ni mom, ganon, diba? If you hear that statement. So pinapatunayan lang dito na si Miss Chris Aquino mismo ang nag-encourage at nagbigay ng style suggestion kay Raisa May kung anong haircut o hairstyle ang babagay sa kanya. So ma'am over tita, mas gusto raw di umano ni Miss Chris na tawagin siyang mom or mommy ni Raisa sa halip na medyo formal o distant na tita. So the Bimbi dynamics, may halong biruan at light teasing sa pagitan ng circle sina Bimbi at Raisa May na parehong lumaki sa mata ng publiko. Bakit ayaw ni Chris na tawagin siyang tita, no, nitong si Miss Raisa May? Kasi sa Pinoy culture, ang pagtawag ng tita ay tanda ng respeto. Pero sa mundo ng queen of all media na si Miss Chris, iba ang weight ng mga salita. The ultimate mothering archetype. Si Chris Aquino ang literal na ehemplo na kung ano ang tinatawag ng Gen Z sa mothering. Kung yung tipong intuitive or enthusiast o parang ito po ay isang pagbibigay caring, no, or pagiging maasikaso at full on hands-on sa mga taong malapit sa puso niya. So, ang pagpapatawag ng mom or mommy ay paraan ni Chris para burahin ang formal na pader
ng showbiz hierarchy. Ayaw niya ng workplace relationship lang. Gusto niya ay family bond. So parang pinatutunayan dito ni Miss Chris Aquino na hindi na lang basta showbiz friends ang turing niya dito po kay Raisa May. But of course, sinuturing niya na ito bilang isang pamilya. Di ba maganda po yung gesture na ginawa ni Miss Chris na niyaya niya ang mother at si Raisa May, si Miles Ocampo, tapos kasama pa po dito si Bimbi Aquino at yung kanila pong manager, no, o yung kanilang parang si Miss Pat, no, doon po sa Eat Bulaga. Sinama po nila para po at least is kasama doon sa kanilang first date, kasama yung kanila mga family. Doon pa lang po binasag na ni Miss Chris yung tinatawag na pader, no, yung ayaw ni Chris Aquino na makaramdam ng parang merong pader or showbiz hierarchy sa pagitan ni Bim at ni Raisa. Kay Raisa May na pumasok sa showbiz bilang aling maliit, ang mabigyan ng ganitong klase ng access at affection ng isang Chris Aquino ay malaking validation sa kanyang place sa industry. So, tita feels to distance and formal. Para kay Chris, ang tita ay tunog na tita of Manila na nakikita ka lang tuwing Pasko. Ang ma'am or mami ay nagpapahiwatig ng direct care, handang magpayo sa buhay, passion at career. Safe space, pagturing sa batang artista bilang sariling anak o bahagi ng extended household. So, ano nga ba ang kahulugan ng mga kilos at dynamics na ito or psychology and social optics? Yung hairstyle na advice ni Miss Chris Aquino kay Raisa na passion mentorship, kilala si Chris sa pagiging mausisa at perfectionist. Pagdating sa aesthetic, from wardrobe to hair, ang pagpayo niya kay Raisa hindi lang simpleng daldalan, it's an act of style mentorship. So, si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging child star patungo sa pagiging dalaga. Ang pag-encourage sa kanya ni Chris na mag-try ng bagong hairstyle ay simbolo ng pag-guide sa kanya ng kanyang glow-up era. So ano naman po yung role ni Miss Miles Ocampo, no? Siya po yung nagsisilbing bridge, the authentic friendship. Si Miles Ocampo ay matagal nang malapit kay Chris. Tinuturing na rin parang tunay na anak at kapatid. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng showbiz circles, Dabarkads, /GMA/TVJ Circle at Aquino Circle. So ang pag-share ni Miles sa TikTok Live ay nagpapakita ng pagmamahalan. No, ito ay hindi scripted para sa TV. Ito ay tunay na gawi sa likod ng camera. No cap, pure wholesome vibes lang, ano? So, yung Bimbi at Raisa connection, child starts growing up. Parehong lumaki sa timeline. Sina Bimbi at Raisa may natural na shared experience at empathy sa pagitan ng mga taong bata pa lang ay exposed na agad sa media. So, ang light teasing tungkol sa kanila ay nagpapakita ng casual at relaxed friendship. Walang showbiz pretension, just two young people sharing a unique upbringing. So dahil dito, meron siyang tinatawag na socio-cultural impact sa Gen Z audience of era, healing aesthetics. Sa gitna ng napakaraming showbiz drama at kontrobersya, ang ganitong klase ng interaction ay nagbibigay ng comfort watch sa mga netizen na katulad ninyo. Si Chris Aquino ay very resilient influence kahit na naharap si Chris sa kanyang health journey. Ang kanyang kabutiang loob, pagiging maasikaso at iconic na personalidad ay nananatiling buhay na buhay sa puso ng mga nakababatang artista. So, the decoding, the gesture or kilos, moment, babaw na tingin, malalim na kahulugan. Ayaw ng tita, gusto ng mom, maarte lang sa tawag, breaking industry barriers, creating genuine family warmth. So, payo sa hairstyle, simpleng passion or tip or active mentorship and confidence boosting sa glow-up era ni Raisa May. At dito po, sa kanila pong TikTok reveal ni Miles, Showbiz Chica Authenticity Check, patunay na totoo ang bound of Cam, Raisa and Bimbi dynamics, biruan sa live share childhood. At nagkaroon pa ng exposure, creating natural peer bonding. So, ano nga ba yung takeaway, no? Ang moment na ito ay nagpapakita na ang tunay na mothering sa showbiz ay hindi natatapos sa camera script. Si Chris Aquino ay nananatiling iconic, hindi lang dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa kanyang bukas na puso na yumakap at mag-guide sa susunod na henerasyon ng mga talento tulad ni Raisa May, Miles, solid, wholesome at deserve ang positibong energy. So dahil po dito sa mga revelasyong ito, pinatutunayan lang na mayroon mang mga tao na talagang pilit na parang ayaw nilang paniwalaan or may mga tao pa rin talaga na nambabash, no, dun sa samahan ni Bimbi at ni Miss Raisa May. Pero dito pinatutunayan dito na ano man po yung mangyari at whatever happen, no, between Raisa May and Bimbi, eh merong isang Chris Aquino na talagang nakasuporta pa rin kay Raisa, 'di ba? Kaya nga sabi niya po noon, pinayuhan niya si Raisa, 'di ba,
na the best revenge is success, 'di ba? Kumbaga parang for the longest time na hindi sila nagkita, ay pinapakita pa rin ni Chris na very supportive siya kay Miss Raisa May. At dito po sa kanyang anak na si Bimbi Aquino Yap. So, ang maganda lang dito, hindi na po kailangan mag-adjust ni Miss Raisa. Si Miss Chris Aquino na mismo ang nag-adjust for Raisa May. Kasi alam natin na pag Chris Aquino kasi parang feeling natin may hierarchy talaga siya, 'di ba? Pero ibang klase yung pinakita ni Miss Chris na ayaw niya na maramdaman ni Raisa na malayo yung agwat nila ni Bimbi. Kaya naman, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Raisa May Dizon, aba, ito na no, pinulfill na ng kanyang mother-in-law yung kanyang ipinamis dito po sa ating aling maliit na ngayon ay dalaga na. At kitang-kita na po ngayon sa kanila pong show no, na nakita natin yung ebidensya. Ano nga ba yung tinutukoy ko? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, ito na no, ano nga ba yung the real behind no, dito po sa mga balitang ito. Hold your horses mga kachika. Kung active ka sa TikTok at Facebook Reels itong mga nakarang araw, for sure hindi ka nakaligtas sa feed mo ang panibagong pasabog sa showbiz world, ang pagtupad daw ni Chris Aquino sa kanyang lumang pangako kay Raisa May Dizon na ipag-shopping ito. At ang higit na nagpapa-alboroto sa imahinasyon ng netizen, ang mga lumalabas na larawan at videos kung saan napansin ng marami na parang may couple outfit o turn of vibes sina Raisa May Dizon at Bimbi Aquino. So ito ang ating pong ilan sa mga comprehensive report, fact check, depth analysis at hot Gen Z perspective tungkol sa trending moment na ito. Ano nga ba yung backstory, no? Para lang po maunawaan ninyo. Meron po kasing pangako ang Queen of All Media para sa ating mga hindi nakakaalala sa lore ng Eat Bulaga sa Chris TV noong dekada 2010. Ito ang quick refresher course. The childhood connection. Bata pa lang si Raisa May nung sumikat siya bilang Aling Raisa or Aling Maliit sa Eat Bulaga. Sa kanyang kapaitan at talento or kabaitan at talento, naging guest din siya noon ni Chris Aquino. So, si Chris Aquino ay sa kanyang pagiging generous. Kilala siya sa pagiging super generous sa kanyang mga nakakasama sa industriya. Noong bata pa si Raisa na ipangako ni Chris Aquino sa camera na dadalhin at ipag-shopping niya ang batang Raisa para sa mga cute na damit at accessories. The promise fulfilled. So, ipas forward ang kasalukuyan. Bagamat may pinagdadaan ng medical journey si Chris sa ibang bansa, pinaunlakan at ipinadama pa rin niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang bunso na si Bimbi. So, si Chris Aquino yung kanyang old promise na ipag-shopping si Raisa. Si Bim naman yung kanyang swift gesture accompanied and treated Raisa. Sa Gen Z netizens reaction, sabi ni po nila, OMG, ba't parang couple outfit, no? Decode the couple outfit netizen speculation versus reality check. Nang lumabas sa mga pictures at videos ng kanilang mga parang parehas na damit, no? Kung mapapansin niyo meron isang video clip na yan, napapanood po ninyo sa screen, na halos magkaparehas sila, no? So, maaaring ito na daw yung tinatawag na mga damit na ipinag-shopping ni Chris para kay Raisa, kung saan may mga chances na magkakaparehas talaga sila. Kung hindi man sila magkaparehas parang may yung mga shades, 'di ba? Parang parehas sila palagi katulad nung damit na suot niya, 'di ba? Na makikita niyo sa screen natin. Bakit mukhang a couple outfit matching aesthetic and color palette? Napansin ng Eagle Eye fans sa pareho ang tone at vibe ng kanilang kasuotan. Mula sa coordinated neutral pastel colors hanggang sa kaparehong streetwear or smart casual vibe. Kasi 'di ba minsan kapag naka-pink naman tong si Raisa, naka-pink din itong si Bim. Parang feeling ko bago sila magkita or bago pa man sila pumunta ng studio, nag-uusap na sila kung anong kulay ang kanilang susuotin, 'di ba? Kapag nagsha-shopping ang dalawa tao sa isang store o brand high na magiging kaparehong aesthetic ng kanilang mabibili o may susuot. Ang soft launch speculation, sanay ang Gen Z sa tinatawag na soft launching na Instagram o TikTok kung saan nagpo-post sa mga matching shoes, accessories, or terno outfits para sa magpahiwatig ng romantic relationship. But the reality check, happy, single, at wholesome ang dynamic ng dalawang. Sinasabing couple outfit ay madalas na minsan sinasabi ko, incident lang dulot na magkasamang pagpili ng damit o sadyang pareho lang sila ng trip ng streetwear style. So ano ba ang meaning ng closest sina Bimbi at Raisa? Sa mata kasi ng publiko, may tatlong pangunahing anggulo kung bakit wholesome yung connection ng dalawa. Ito yon, angulo explanation. Insight number 1, genuine nostalgic. Lumaki ang buong bansa habang pinapanood sina Bimbi at Raisa, ang makikita silang magkasama bilang young adults ay nagbibigay ng nakaka-touch na nostalgic feeling sa fans na inherit ng hospitality. Dala-dala ni Bimbi ang pagiging thoughtful ng kanyang ina. Ang pag-aasikaso at pag-treat kay Raisa ay patunay na magandang pagpapalaki at paggalang, di ba? And of course, meron din tayong tinatawag na the relatable
unbearable contrast. Bagay na bagay ang chemistry. Si Raisa na witty, masa friendly, at tawa lang ng tawa. Si Bimbi na tall, polite, at napaka-sweet na gentleman. So, yung point of view natin, Gen Z hot take, let's normalize wholesome friendship. Mabilis ang Pinoy netizen na mag-edit sa mga kilig TikToks edits kapag nagkakarkita ng lalaki at babaeng magkasama. Pero eto yung tatlong mainit na takeaway mula sa trending story na to. A promise is a promise. Nakakatuwang makita na kahit lumipas ang maraming taon, nananatiling grounded, no? At marunong tumupad sa salita ang pamilya Aquino. Yung platonic chemistry sa top tier, hindi lahat ng sweetness at terno ang damit ay nangangahulugan agad na sila po ay magkasintahan. Yun po ay pagpapakita na talagang meron silang pag-uusap, meron silang communication sa isa't isa, 'di ba? Kasi ako po, mas gugustuhin ko po na dito sa stage na to, sa pagkakataong ito, mas gusto kong malaman na talagang nandun pa rin sila sa stage of friendship, 'di ba? Kasi gusto ko kasi kung ako lang ang tatanungin, gusto ko talaga magkaunawaan muna sila, kumbaga parang dun sa pagkakaibigan nila, 'di ba? Mabubuo yung parang dun nila mararamdaman talagang espesyal na yung isa't isa kasi ilang buwan pa lang, 'di ba? Pero grabe naman kasi yung kilig na pinapakita nila ang dalawa sa mga nakakarami. So, nakakatuwa din na makita na kahit lumipas ang maraming taon, ay nananatili pa rin yung kanilang closeness. At hindi lang sa mga sweetness at terno na damit ng kanilang pinapakita rin ito na pagkakaroon ng solid, thoughtful at protective na kaibigan tulad ni Bimbi ay panalo na talaga sa buhay. Respect their boundaries. Habang masayang kinikilig ang mga fans, sa mga bonding moments nila, mahalagang protektahan din ang kanilang space habang ini-enjoy nila ang kanilang individual youth at careers na kanila pong tinatamasa ngayon. Ang sinasabing couple outfit at shopping spree ni Bimbi at Raisa ay isang napakatamis na patunay na natupad nila ang kanilang mga pangako at nananatiling maganda ang samahan ng dalawang minahal ng buong Pilipinas mula pagkabata, kilig man o purely platonic, solid at panalo ang positive energy na hatid nila sa atin. Kaya wag na po tayo magtataka na may mga chances at may mga pagkakataong mapapanood natin sila na parang may pagkakaparehas yung kanilang mga damit. So maaaring ito na po yung pagtupad ng pangako po ni Miss Chris Aquino dito kay Raisa May na ipag-shopping siya ng mga damit na isusuot niya, 'di ba? Although alam naman natin na kaya naman talaga ni Raisa na ipag-shopping yung sarili niya dahil hello, ang tagal-tagal na po nagtatrabaho ni Raisa sa Eat Bulaga at marami na rin po siyang kinita doon at the same time sa kanyang mga social media. Pero iba pa rin kasi talaga na merong tao na tutupad sa kanilang mga pangako at the same time meron pa rin isang tao na parang gusto kang ipag-shopping, 'di ba? Ibig sabihin lang nun, very special ka para sa kanila. Kaya naman this is really a good vibes. Alam niyo po, dito sa channel na to, kung gusto niyo talagang wag ma-stress, dito kayo manood kasi puro good vibes lang ang ibabalita natin sa inyo, 'di ba? So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. And